ay isang concerned Filipino. Siya isang concerned Filipino. Wala itong importante, hindi po importante yung pangalan. Ang importante yung message namin sa ating mahal na Vice Presidente. Na lumabas na siya in the open, call on the people to unite with her and denounce this government. So wala po ito political color there. Wala political color. It's for the people. It's for the country. Yes. Ngayon po kay BP Sara, sino po ang maaari niyo panawagan sa mga isinusulog po ninyo para mag-lead? Well, unang-una, kung lalabas si BP Sara, tiyak hihikayat din namin yung mga senador Yes. na naniniwala sa kanya. We are calling Yung on the mga Senate. congressman na naniniwala sa kanya. And even men in uniform na naniniwala sa kanya. Na maninindigan para sa taong bayan. Open no. And we believe, sa binanggit ni dating Congressman Jing Paras, once the Vice President will join openly and actively in the initiatives of the people, mabubuo po ang pinakamalakas na democratic opposition sa bansa ito. Yes. Yan ang aming in-expect at sigurado kami magaganap yon. Hindi pa mangyayari na si Marcos ay makakaramdam ng pagkatakot sa pagdansa ng daluyong ng protesta ng taong bayan until there will be a strong leader na mag-unify ng puwersang ito. At yan ang aming panawagan na magiging role ni Vice President Sara Duterte. I would like to add to the statement of Congressman Jim. Kami ay bilang Pilipino ay concerned sa nangyayari sa ating bansa. And I would like to invoke yung karapatan namin under Article 2, Section 1. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Sinisira nila ang gobyerno, grabe ang korupsyon, pinagtatakpan ang mga maleta gang. Ano ito? This is a threat to our democracy. And being the highest authority within the state, the body politic, the Filipino people has the moral and legal obligation to defend our democracy. This is perfectly legal and constitutional. So, ito ang ginagawa namin, walang label po ito. We belong to the entire mass of Filipino people. Yan po, to put it in the right context. Maraming salamat. Ayun! Next question, ma'am. Go ahead po. Thank you, Yes po, Attorney. sir. Mga sirs, ang question lang po is, di ba nag-declare po si BP Sara na lalagay po siya o tatakbo siya as a president of 2028? Is it not enough po ba para kumilos tayo ngayon na in her side? Kulang pa po ba yun? Kulang na kulang po. Kasi kung leader ka, dapat lumabas ka. Yes. Manawagan ka, dapat the people are swarming over you. Hindi yung maghintay ka pa noong 2028, napakalayo pa nun. Ubos na kami. Baka maubos na tayo sa kakahuli ni Matibag at yung mga ibang baka maubusin na yung mga tao sa hate. Isa pa, there's a threat by Matibag. Sinasabi niya, although I consider it a bluff, kasi wala naman siyang pinakitang warrant when they were attempting to arrest Senator Bato, na merong mga lalabas na warrants against other personalities. You know, he's advancing that, and I don't trust this guy. Because doon sa ginawa niya sa Senado, I was there. I was outside together with the other rallies. Nung mangyari yun, tapos ang dami niyang sinabi na hindi tugma sa reality. We were near him by a few meters. Tapos wala siyang dalang warrant, and he is trying to effect a warrant na wala namang lawful authorization from the local court. Tapos ngayon, naglabas siya ng istorya na meron pang mga warrants against other personalities. Ito is the foulest I've ever heard from an NBI director. Kaya nananawagan ako kay Atty. Matibag to resign immediately. Kasi hindi na niya ginagampanan ng tama ang kanyang tungkulin. Politika na ang ginagawa niya. That is not the mandate of the NBI. Tapos, I'll just add, no? Yung sabi mo, isn't it enough
if you look at history, ma'am, even in the French Revolution, even in Cuba, why are the names of mga Che Guevara? Sa French Revolution, yung John Paul Marat, and in Myanmar lang, sa ASEAN, si Aung San Suu Kyi, lumaban, mga military pa ang kalaban. They stood up and was supported by the people. Kasi kung walang mag-unite, may kanya-kanyang leader yan at mag-away-away. Pero isa lang tinitingala ang lahat, si BP Sara lang. Kaya dapat nandyan siya sa harap natin at maniniwala tayo lahat at ibayatin tayo. You know, if there was Moses, she is the modern Moses, she will bring us to the promised land. Correct. We agree. We agree. Agree. Yes, ma'am, Sir, pala. last follow-up question. Sa tingin po ninyo lahat ngayon, is it undeclared martial law or what it is? Bigyan natin ng pagkakataon ang taga-UPI. Si Rego na. Kasi, Alam na natin yung problema ng bansa. Hindi na natin kailangan pag-usapan. Alam natin, bago sagutin yung tanong mo, kailangan i-trace back natin eh. Makabayan, Dilawan, administrasyon. Kampi-kampi na sila lahat para gibain lang ang Duterte. Claro. Maliwanag sa lahat yan. At marami tayong natutunan kay Kuya Eric Celis kung paano nabuo yan at bakit kailangan nilang gibain ang Duterte. Dahil bakit? Nung panahon ni Digong, halos mabura na sila eh. Makabayan, Liberal, CPP, NPA. Ocho Diretso. So, ayaw nilang makabalik kahit sinong Duterte. Correct. Kaya ang ginagawa ng liberal, makipag-alyansa muna ako sa Marcos. Ito naman tangang Marcos, ang nagpatalsik sa tatay niya, liberal eh. Ang ayaw magpaliting sa tatay niya, liberal. So nakipag-gamit siya. Bakit? Their only vehicle para makarating ng 2028, yung liberal, is through Marcos. Ngayon, Marcelo, ang tagal na. Ang tagal ng may Marcelo. Ito ang nakakatakot. Kaya salamat kay Kong Jing. Kasi ito talaga yung time kay Atty. Manny Luna, kay Kuya Eric Celis na nandito. Bakit? Ito yung time eh. Ngayon lang, kaninang umaga, dumaan ako sa Senate. Dinismantle nila lahat, pinatanggal lahat, naglagay ng barikada. Isang buwan na tayo roon. Isang buwan na. Ngayon pa nila papatanggal kasi may utos sa taas. Marcelo na tayo. Hindi man nila dinideclare, Marcelo na tayo ngayon. Ngayon, kung lalabanan natin yan na hindi tayo manawagan sa Vice President, unconstitutional yun. Extra-constitutional yun. Ayaw nating mangyari yun. Kaya, BP Sara, babalik na naman tayo ron. Para mapigilan na itong patuloy na Marcelo, tumayo ka na! Yes! 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 Ano mo yung tanong mo na undeclared martial law, sabi mo, hindi niyo ba na-feel? Feel na Yes. po. Kasi it is You compare undeclared. yung martial law na dineclare noon ng tatay niya at ngayon na sitwasyon, halos parehas ang paggawa. Mas maselan pa. Oh, noon, officially, ito, silent. Yun ang sagot. Official nyo yan. Huwag kayong magkaila. Hindi kayo bulag. Nararamdaman nyo yan. Yan po. Tugtugan ko na, napaka-importante. BP Inday! BP Inday! Lumabas ka lang, manindigan ka. Anyway, dinudurog ka na eh. Kaya lang nananatiling nakatayo si BBM. Kaya nananatili siya nakatayo ngayon. Durog na rin pagkatao niya eh. Dahil kontrolado niya ang mainstream at social media narrative and perception. Marami silang trolls, may ginagamit silang machine to shape perception. Ngayon, BP Inday, tumayo ka! Kami nagkagaranti rito, may lalabas na 1 milyon sa Luzon, Visayas, Mindanao. Nanindigan ka na! Final reaction to that question. Well, the way it is now, ang nakikita natin, wala na musisyan. Ha? Bend the law. So, ano pa bang masasabi natin kung hindi martial law yan? Noong panahon ni Marcos, bend the law din lahat. Mayroon pang aso noon na uhulihin ka lang, wala kang kalaban-laban, walang warrant. Ito ngayon, under the guise of a warrant, pero pagdating sa piskal, maski walang basihan,
Yeah. Dahil i-decide ng piskal na ipapile sa korte. Ito, mayroon tayong sinabi mismo ni Bangag, ni Marcos, na walang foreign entity will interfere. Yeah. Walang ICC na sasantuhin, walang ICC na papasukin. Pero ano nangyari ngayon? Ganun pa rin. Siya mismo ang nagpapasok, siya mismo ang nagbigay ng konteksto, nagbigay ng karapatan ng ICC na maghuli dito. Sinasabihan daw niya si Matibag na, sinasabihan niya ang gobyerno na, huwag kayong, there is no order from me to warrant to arrest Bato. Pero ito yung sabi niya, pero yung ginagawa sa pailalim. Sumugod as declared by Senate President Cayetano. They were even in battle gear. Giniba nila yung likod ng yung pagitan ng GSIS at actually kaya napilitan nagpaputok si Aplaska because they were already inside Senate premises. So lahat ito puro kasinungalingan, and that is what Marcos Sr. did in the past. It's all lies. Yung mga henchmen ni General Ver, yung lahat ng mga even yung kay Enrile na false ambush. Lahat yun ingredient ng isang martial law. Kasi walang katotohanan They have to pretend na mayroong katotohanan pero it's all pailalim lahat. So wala tayong laban dyan kung ganyan ang gobyerno natin. Okay. Sige sir, your next I'm question. Walter Danusa from Ronda, Balita, Pilipinas. May suggestion sana po ako, no? Mas maganda, magkaroon ng gas si BP Inday Sara. Magkaroon tayo ng million signature campaign. Pag nakita po niya yung million signature campaign, Wala na po. Kami nasa front line, hindi naman siguro nagkasama Alam na namin lahat yan. Buong taong bayan, hindi na kailangan alam na ni BP Sara lahat yan. And it will take time before we know it. Nilamo na po Baka nakulong na tayo lahat. Inubos na niya. Ang sinabi ni Renz, we tried it, pero walang nangyari. At nakita naman po natin, the situation calls for an immediate action. Nasa Supreme Court po. Sa Supreme Court alone, in-ignore lang ng Supreme Court. In-ignore lang, di ba? So, next question po. Do we have any next one more? Yeah, Brother Mario. Eric, nasubukan niyo na po bang kausapin si VP Inday Sara private? Privately, Yes. that remains to be confidential. I am not at liberty to discuss if there are initiatives regarding that. Kasi hindi namin siya gustong ilagay sa spotlight. Tsaka alam mo, with due respect, hindi naman kami 100,000 people na may kuot, may dinadamdam, makipag-usap kami 100,000 people. Mabigat yun. Kaya we did this in public because hindi lang kami, lahat ng mga organization namin. This is shared by so many other organizations na ganun ang pakiramdam. Kaya talagang magalit man yung mga tao na kapaligid sa kanya or whatever, we don't care. Basta pinaabot namin ang sentimento ng mga tao na nakikita namin araw-araw. Sa tagal na kaming nasa kalye, nananawagan, hindi namin mabuo-buo. Kasi sinasabi nila, sino bang leader dyan? Leader dito, leader doon, leader dito. Pero kung mag-isa lang yung leader, nandiyan kami lahat. At isa lang ang komando. Yes. Diba? So, next question, brother. Magandang araw po sa inyo. Kung sakali po na pumayag po si Madam Vice President na pamunuhan po tayo, may mga susunod na hakbangin na po ba tayo? At ano po ang pagkakaiba po ng grupo po natin kung tatayo po tayo bilang isang oposisyon sa mga nagkukunwaring oposisyon na humihimod ng puwet ni Marcos Jr.? Doon natin makikita. Kasi pag tumayo si BP, yung nasa mga sarili nilang bahay, yung tinatawag ng mga fence-sitter, na silent majority,
na may puot sa kanilang puso, may puot sa kanilang damdamin, maglalabasan yun. Kasi kung naninindigan na yung isang vice president sino pa kaya tayo na hindi natin ilabas yung sentimento natin? Correct. Kaya magpupuntahan lahat yan. Ang tawag niyan is spontaneous. Spontaneous reaction. Spontaneous yan. Now, kung hindi maging totoo na itong mga tao na naninindigan at may damdamin, hindi totoo. Makikita din yan. Hindi pala ako tatakbong presidente, wala palang nagsusupport sa akin. Di ba? That is also one cause. Barometer yan. And at least, klaro, if she did it, at least she did the right thing. Hindi po pwede na ang isang leader ay sigurista Tama. sa lahat ng pagkakataon. Ang isang maayos na leader at matapang at matatag ay leader na handang umarap sa panganib at risiko. Lalo pa kung kasama niya ang kanyang mamamayan. Walang desisyon na walang kakibat na risiko o panganib. Hindi namin sinasabi na i-risiko niya ang sarili niya. Ang sinasabi namin, it will be voluntary on our part. But on our part, it will be mandatory for us to ask her kasi kami ay mamamayang Pilipino. And we're looking at her as the leader. At sinasabi namin, ulitin natin, walang kasaysayan ng kilusang masa o anumang mga paglaban ng mamamayan sa mapanupil at abusadong gobyerno na nagpatagumpay kung walang alternatibong leader na namumuno at nagbubuo at nagbubuklod sa pagkilos ng mamamayan. And that situation now is calling for Vice President Sara Duterte to be a part directly, to be involved in the People's Democratic Opposition Movement. At kung may risiko man ito, willing kami mag-join sa kanya sa risiko. Baka tinatanong nyo, paano kung aristuhin siya at ipapakulong siya? Eh di, Pakulong tayo lahat. lahat tayo sasama sa kanya. Di ba? Eh, ano, wala pang problema. 6 ang kasong kinakaharap ko. Linggo-linggo may hearing ko ako, mga kababayan. I could have decided to escape. I could have stayed abroad at nag-asylum. Ba't ako bumalik? Yun ang tanong sa akin ng mga kasama dun sa US, sa Canada. Alam mong maiipit ka ba't ka babalik? Ang sabi ko, mahirap po talikuran ang konsyensya na sinasabi sa akin I should be part ng pagkilos ng taong bayan. Baka sinasabi mo lang dahil hindi ka naman Vice President. The more that the Vice President should be standing tall for the people in the country because she has the mandate and sovereign will granted by the people sa kanya. Paunagan niya yung bumoto. Kami nga wala eh. Kuya Eric, Dito ko lang po. Si Ka Eric po, sa kanyang sinabi po ngayon, yung po dapat ang ating pinuno na namumuno. Yung meron po tayong patriotism na wala doon sa taong namumuno sa atin ngayon, which is si BBM. So, mapalad po tayo, meron pong mga kagaya po nito, mga tao na meron pagmamahal sa bayan. Yun, thank you. dagdag na lang isa. Dagdag isa. Hindi ito para kay After you, Robert. Hindi ito para kay BP, matalino siya abogado yan. Ito ay para sa ating lahat. Ang sitwasyon natin ngayon parang isang palubog na kumpanya. Yung presidente wala na talaga, kurap. Lahat ng empleyado gusto lumaban. Ang iniisip nila, pag lumaban ako, sipain lang ako nitong gagong presidente dahil empleyado lang ako. So yung vice president ng company, hinihintay noong mga empleyado na manindigan. Kasi pag yun ang nanindigan, lahat yun sasama mas matibay siya. So hindi tayo, kaya yung sinasabi ni Kong Jing, ni Atty. Manny, ni Kuya Eric, lahat tayo rito, hindi pwedeng tayo yung gagalaw na walang ulo. Kasi pag vice president ng company ang gumalaw, legal yun. Kasi siya ang alter ego ng presidente. Bago lumubog ang kumpanya, kailangan i-save niya yung company. So, hindi tayo matatakot na lumaban kung nanindigan na si Sara. Bakit? Hindi tayo pababayaan ni Sara Mayroon tayong... So, kailangan, BP, maintindihan mo ito. Bago lumubog ang bansa natin, manindigan ka na. Ayun! By faith. So kung itong ginagawa natin ay may basbas ng Panginoon, ito yung lalabas na sinasabi ni Kong Jing Paras, another voices. Biblically speaking, bibigyan tayo ng Diyos kung tatayuan tayo ni Vice President Inday Sara Duterte. Okay.